rinig sina General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pero kung mayroong pang mga tanong, mamaya please stay on. Pwedeng last na inanong ko na lang sige po, Ms. Jocelyn. Kasi dito po nagpatuloy na siya doon, tapos dahil sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema, dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap? Di ba hindi hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi kong sinasabihin may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, si Carla Guillermo. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak mo naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursige ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd, may kausap na ako. Siguro sa takot nila iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. So pagdating ma'am pagdating nun sa amin na to make the story short, nakauwi ang anak ko dahil siguro nabilitan sila. Pag-enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, niya ako, mama, hindi. Kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaction, ma'am. So, na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos Salamat, isa pa, ma'am, Ms. Jocelyn. Pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala po siyang alam. Okay. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat, Ms. Jocelyn, at talagang mabuhay kayo sa pagkuha, yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang o ng gobyerno sa KOJC kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinting problemang naiimbestigahan natin dito. Maraming salamat, Ms. Jocelyn. Paki-stay on sa hearing natin in case may iba pang mga kaugnay na tanong. Maraming salamat. Salamat po. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Quiboloy, Mr. Quiboloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin,
malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, Ganun din pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po,
sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Inaayos lang po yung pag-flash natin dito. Naglalag lamang po, pero andito na dito sa gilid. Meron pa lang ako nakikitang pamagat ng event na closing ceremony. Okay. Welcome, closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam nyo ba itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, correct ko lang po yung TF Davao, separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa Paaro. Yun yung national. Separate po yung Task Force Davao Okay. sa Paaro. Yung Paaro nag-start 2015 po, yung Okay. 2nd Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh. Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang ata yan naging Brigadier General sa
reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng pagbilog sa kanila, pero BGen, Pastor Apollo C, Bot na I sa suppose plane po. Kiboloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kiboloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun. Kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito, lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. Ngayon po, tungo tayo sa ating law enforcement naman. So kung maaring matanong ko naman muna si General Torre, sir. General, nung nakuha po si Kibuloy, naging usap-usapan po noon kung naaresto ba siya or sumuko ba siya. Pwede nyo bang liwanagan ito para sa amin? Paki-update nga po ang bayan. Once and for all, ano po ba ang nangyari? At the outset, ma'am, thank you very much for giving us the opportunity to present our side on this August body. This is the second time that we appear in the Senate, and in the first time, it resulted in our ability to show to the public what is happening during the 16-day operation inside the KOGC compound. And today, we do hope to continue with our quest for justice to help the victims look and find and receive the justice that they also deserve. Regarding the arrest of Mr. Kibuloy, in all intents and purposes, in our whole operations, he is arrested because he submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law. Because whether he like it or not, he has no other options during the time. Because I have 4,500 people around him inside this compound, and 1,200 is concentrated on the two buildings that he has control of. On the part that he is saying that he voluntarily surrendered, it is just on the colloquial and the popular term of this term surrender, because he has no other option. Again, I will stress on that, because all the other units there that provided us with assistance only provided prisoner transport from the place he is arrested to the place where he is detained. So that's the synopsis of everything that transpired during that day on September 8th, when he took custody of him to make him answerable to the crimes that he is charged of in various courts in the Philippines. Salamat po, General. And bilang isang sibilyan, isang mambabatas, naiintindihan ko na anuman yung colloquial or popular term na gamitin, ang outcome ay nasa kamay na siya ng ating mga otoridad dahil sa environment na na-create nyo on the ground, no? Kasama itong 4,500 personnel nyo, na yung 1,200 ay dun lamang nakakonsentrate sa dalawang building kung saan siya tumagal, no, ng ilang mga araw. Yes, General. I do believe that the term surrender and arrest is being debated upon. Well, I do believe that the camp of Mr. Kibuloy would like to model the issue on the term the surrender and arrested, because it has great bearing on the criminal case that they are facing, ma'am. So they can use the voluntary surrender term as part of their
maybe their defense for and prayer for leniency and cite it as a mitigating circumstance. However, it is not the case, and it was never the case in this situation, ma'am. Well, in any case po, General, tulad ng nagtiwala kami sa PNP na sa tulong ng ibang mga other units na nag-a-assist ay mapapasakamay nyo rin si Mr. Quiboloy, may tiwala rin ang komite ngayon sa Department of Justice na ma-handle alang-alang sa mga victim survivors at alang-alang sa ating bayan yung mga kaso ni Quiboloy. General, ang sabi niyo po ay may mga continuing crimes na nagaganap sa loob ng KOJC compound. At sabi niyo po na may mga iba pang mga biktima na gusto ng PNP pang sagipin. So, pwede po ba kayong mag-elaborate tungkol dito? As of the moment, ma'am, we are partnering with the Department of Justice in building up other cases to be filed against Apollo Quiboloy and his cohorts, his companions. Last week, we have filed sedition and inciting to sedition charges against them through the Department of Justice and with the assistance of the special prosecutors assigned by the DOJ for this case. And there's still continuing build-up on the possible rescue of other people because we had experienced the extensive brainwashing. Mr. Quiboloy had a head start of around 30 years against the law enforcement, and we are just scratching the top. And I do believe that as time goes by, as people see the fallacies of his declarations, more people and more victims will be will summon the courage to actually seek for the redress that the law is ready to give them. Maraming salamat para doon, General Torre. Yun din yung wish ng komiteng ito at napaka-importante yung sinabi nyo na may build up pa kayo para sa dagdag na possible rescues. Of course, mga adults din at lalong-lalo na siguro yung mga bata tulad nung anak ni Miss Jocelyn na buti na rescue na rin niya, no? At sa tulong din ng DSWD at saka DepEd.